Yan, taong bayan. Yan, taong bayan. Ha? Itong host ng Iglesia ni Cristo diyan sa saganang mamamayan. Yang host sa saganang mamamayan taong bayan, yang ng channel ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan nyo itong bayan kung paano pinagtatanggol nila yung mga nagpakilalang ex-marine. Pakinggan nyo itong bayan ang kanilang pagtatanggol, kung paano nila pinagtatanggol ang ex-marine na yang 18 ex-marine. Pakinggan nyo itong bayan ang kanilang paliwanag dyan. Ha? Kayo na itong bayan ang bahala ang humusga sa kanilang explanation, sa kanilang paliwanag dyan sa 18 Marines. Inuulit ko itong bayan, itong host ng Iglesia ni Cristo ng saganang mamamayan ay pinagtatanggol itong 18 ex-marine. Sa katunayan nga itong bayan, ang Iglesia ni Cristo nga ay nagsalita nga dyan sa 18 ex-marine. Pakinggan niyo itong bayan. Merong latest tayo sa type premise. ex-soldiers ang gamitin nyo, ha? Kasi hindi naman lahat Marines. Yes, mga 18 dating sundalo. Eh, may press con sila kanina eh. Oo, ha? Ano Diba? sabi? Ano sabi? At doon ho ay, bagamat ilan lang daw ang umarap, at dito ay kasama na nila si dating Congressman Mike Defensor. Okay. Diba? At dito ay muli nilang pinatunayan yung kanilang mga naunang pahayag, Dawson. Aha. Oo. At doon sa bandang huli, sinabi din nila, handang-handa silang pumunta sa Senado kung sila ay ipatatawag. Ang kanila lamang sama ng loob ay para bagang, anong tawag doon, yung masyado daw pinabababa ang kanilang kalagayan. Kasi nga, sabi sila disgruntled, dishonorable discharge, gano'n. Pero sabi nung isa, matapang, mangiyak-iyak na magsalita. Eh kaya ho namin ginagawa ito para na po sa kinabukasan ng ating bansa. Alam din nila eh, 18 trillion na po utang ng bansa natin. Ganito na lamang ba mangyayari? Ano na po mangyayari sa aming mga anak? Ano na po mangyayari sa ating kinabukasan? Ito pong ginagawa namin ay para sa bayan. Tapos sasabihin ninyo, kami ay gumawa na kung ano ng mga bagay para ginagamit lamang at nagpapagamit lamang kami. Bigyan natin ng Benito. Ayan. Sabi niya, tinagtag ko, sa tingin nyo, yung ilalagay namin sa pangalan ng buhay namin, ang buhay namin ng aming pamilya, para lamang magpagamit kami. So, anong benefit of the doubt? Ang benefit of the doubt dito sa nakikita po natin, yun nga pong testigo na ginagamit doon sa mga ibang politiko, preso pa nga eh. Talagang guilty Mga na. sentensyado na, Naparasahan na. guilty na. Pero, pinakikinggan po natin at ninanamnam natin ang bawat pahayag nila kahit na sila po nasintensyahan. Yan. Yan tayo, episode 1 yan. Part 1 na, part 1 muna yan. Kasi masyadong mahaba. Kaya pinuputol-putol ko itong bayan na kanilang explanation. Kaya yan tayo may part 1. Yan tayo may part 1 ang explanation nila o paliwanag nila. Yan itong host ng Iglesia ni Cristo. Itong bayan, pakinggan nyo ang part 2. May part 2 tayo, may part 2 tayo. Ipapakita ko sa inyo. Magtuloy-tuloy ang pagsasalita nito ang bayan ng kanilang explanation. Yan, itong bayan. Na po nasintensyahan na at napatunayang nagkasala sa batas. Itong mga ito, dishonorably discharge o ano pa man po, marapat lang po naman siguro na marinig din po ng taong bayan kung ano rin yung nilalaman o binubuod ng kanilang mga sinasabi. Para yan po ay once and for all makapagbigay po ng linaw sa mga bagay-bagay na totoo ba man, totoo o hindi. Yung kanilang sinasabi. Yung sinasabi. Now, kung hindi po totoo, ay di mas maganda po dahil malilinis po natin ang pangalan ng mga taong nasangkot dyan at nagawin. Alam niyo, napaka-sensitibo ng mga pahayag ng 18 sundalong yan dahil lumalabas po na talaga nga namang laganap at marami po ang na-involved dito sa iskandalong ito. Ang mabigat kasi parang outright eh. Parang sinabi nila, hindi, walang kwenta yung mga statement ninyo. Meron ba tayong iparinig na boss
Moses, direct doon sa nangyari nilang press con kanina? Doon ako na. Ay, sayang. Oh. Sige, sige. So, anong gusto mo dagdag na, Sol? Napanood ba yung press con kanina? Hindi, may pinuntahan ako malayo. Hindi lang sila, hindi sila umabot ng 18 kasi yung iba daw ay kaso yung pamilya. Eh parang mga ilan lang sila, mga 10 lang ata sila doon kanina. Tinanong yung mga reporter na bakit daw kayo? Wala yung iba. Eh yung iba kasi sinecure mo na yung kanilang pamilya. May mga banta na ba sa inyo? Eh, hindi na ho kami naghintay ng banta sa amin. Talagtsak naman ho eh. Aalamin niya ang aming kalagayan. No? Well, ang tanong ngayon dito pa rin, no? So, ang Kuya Benny, nananatili. Dapat ba talagang imbestigahan pa itong mga pahayag na ito ng 18 sundalo, 18 mga dating sundalo? Diba? Dapat ba natin alamin ang katotohanan ng mga sinasabi ng mga tao ito? Yan. Yan taong bayan ang pangalawang part 2. Ito naman yung tama, ito yung part 3. Yan. Sinasabi ng mga tao ito? Talagang kailangan lang natin malaman ang katotohanan dahil napakasakit po na yung mga iniidolo po nating mga politiko, yung mga nagsisilbing representante natin, boses natin bilang mamamayan, ay nadungisan ng pangalan. Eh paano daw kung Kuya Benny, Kuya Ignacio na, eh baka magdrama lang ito sa kukuha lang, magkaroon na ng appeal to emotion, mag-circus na sila doon at nagamit pa kami. Well, alam nyo, dyan yung magagamit yung sinasabi natin yung contempt. Nagpagsisinungaling. Kapag nagsinungaling yan, abay pwede naman po natin i-contempt. Oo. Pero yung sabihin natin, nagagamitin nilang plataforma yan para sirain ang pamahalaan, abay sa tingin ko naman hindi papayagan ng anumang komite Oo. na mag-iimbestiga dyan. Pero yun eh, kapag napagwalang bahala yan, at ginawang yung palipad hangin lang yung salita, Oo. eh abay, magiging batik po yan doon sa pangalan ng ating mga ginagalang na politiko. Oo. Kasi dating nila parang outright denial, hindi totoo yan. General statement, ano? Eh dahil dyan, isangkot natin ang ating mga kababayan. Meron tayong Vox Populi. At dapat natin simulan ang malalimang investigasyon sa pahayag ng 18 dating sundalo. Ito, may reaction pala si Senador Ping Lacson eh. Ayan na. Maganda ito naman pag-usapan Ay, natin. sasabi ha? natin. O, sabi ng Senador Ping Lacson, mukhang yung ibinubulgan ng 18 dating sundalo na nagatid ng pera daw po sa ilang politiko, eh parang hindi ka panipaniwala. Ito na. Kuya Benny. Ano ha? Hindi pa rin anya tumutok pa ang kwento ng mga dating sundalo kasi sinabi po 805 billion pesos cash ang binibili sa mga politiko, mga personalidad. Yan. Kung ito anya nangyari, nako, sa kanya pong computation, abay, aabutin daw. Oh, yan taong bayan. Ha? Yan taong bayan ang paliwanag ng host ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang explanation dyan sa 18 Marines. Pero wag na tayo magmangmangan taong bayan. Wag na tayo magpaligoy-ligoy, diretsahan tayo. Pinagtatanggol ng Iglesia ni Cristo yung 18 Marines. Oh. 18 sundalo. Ang sabi nila 18 sundalo. Hindi naman pala 18 sundalo yan. Ang ibig sabihin, fake news yung 18 Marines. Kasi nagpakilala silang 18 sundalo, 18 Marines. Eh hindi naman pala lahat 18 Marines yan. Ang ibig sabihin yan, pangluloko, pangliling lang. Diyan pa lang sa pagkapakilala nilang 18 Marines, pangluloko na yan at pangliling lang na yan. Kaya, bistado na. Uulitin ko, hindi kayo magtagumpay at hindi kayo magwagi. Naibagsak si President Bong Marcos. Uulitin ko, hindi kayo magtagumpay at hindi kayo magwagi. Naibagsak si President Bongbong Marcos. Marks my words. Itaga nyo sa ulo ni Bato ang sinasabi ko. Mga buwa kanina, kayong Iglesia ni Cristo, kasabuat kayo sa 18 Marines. Yung nagpapakilalang 18 Marines, kasabuat kay Iglesia ni Cristo, hindi kayo magtagumpay at hindi kayo magwagi na ibagsak si President Bongbong Marcos Jr.